guys! Hello! Nandito na naman tayo sa community. Laking malas ko this morning. Oh my gosh. May double booking ako guys. Double booking means sa isang oras, 2 tao. Dito na kaya ako naman. So, 2 pasyente sa isang oras. I started 8 o'clock in the morning. So, yung una, alam na alam ko na yun kasi permanent ko. Yung pangalawa na nag-double book, hindi ko talaga alam guys. Kung ano yung, ano siya, totally disabled, staying in bed all the time. But, nung pumunta ako, nilinisan ko na siya. Tapos, pinalitan ko na yung diaper na. Is a guy guys, is a man. He's around 50 plus years old. So, napalitan ko na lahat-lahat. Binasa ko yung instruction doon sa care plan niya. Pagbago at replacement lang naman ako ngayong araw na to. So, totally hindi ko alam yung pag-transfer sa kanya. Sabi ko, you have to stay in bed because I can't do the transfer for you by myself. It's because you're heavyweight. Sabi ko ganun. Ayokong i-risky yung ano mo, i-risky yung sarili mo na ma-fall ka, tapos ayoko naman i-risky yung sarili ko na magkaroon ng back pain. Galit na galit siya. So sabi kong ganun, unfortunately, I can't do the transfer. So you're gonna be staying in bed whole day. So I have to prepare your breakfast. I'm gonna put them on the table right beside your bed. And sabi ko, bibigyan ka ng tubig. Lahat-lahat nandyan sa tabi mo. So hindi ka talaga pwedeng i-transfer sa sa wheelchair dahil hindi kita kaya. Sabi ko, mabigat ka. Sabi ko gano'n. Galit na galit. Sabi ko, gi-insist niya talaga na ilipat ko siya sa wheelchair. Tinawagan ko na lang yung office. Sabi ko, okay, ito yung pasyente si blah blah blah. Sabi ko, nag-i-insist siya na ilipat ko daw siya. I cannot do. Sabi ko, she's too super heavyweight. And there's a technique sa pag-transfer sa kanya at hindi ko alam. Meron talagang trainable na mag-transfer sa kanya. Nag-absent ngayong araw na to. Siguro napagod naman. So nag-absent siya. Ako yung ni-replace. What the heck? Sabi ko, kung alam na alam ko, kinancel na kita kanina pang umaga. Holy crap. So yun ang next time, babantayan na talaga kita sa listahan ko at nakita kitang nandyan sa listahan ko, kakancel kita talaga, sabi kong ganun. Sa isip-isip ko lang. Naawa naman ako kasi, yun nga, hindi niya magagawa yung mga dapat niyang gawin. Pero, you know what I mean? It's better be safe than sorry. Di tumawag yung supervisor ko, kinausap siya. Kailangan mo kamong, sabi ng supervisor, kailangan mo mag-stay sa bed the whole day for now. Kasi, she's not able to transfer yet. This is not the one who's doing the transfer all the time for you. So, sige, she's not used to it, sabi ng supervisor. Galit na galit. I can't eat, sabi niya. I cannot eat in bed. I'm choking. What? Nagpapahirapan pa sarili. Sabi ko, sit upright mo yung bed mo. At nakaupo ka naman. So, imposibleng ma-choke ka pa niyan. Sabi ko gano'n. Holy moly. Oh my gosh. Sabi ko, imposibleng hindi ka kakain. Ayaw kong kumain, sabi niya. I'm not eating. Put it away. Put it back in the kitchen. Sabi gano'n. No, I'm not gonna put it back in the kitchen. It's my job to put something food on your side. If I put it away, and then that's trouble on me. So at least I do my job. I gave you some food. I gave you some water. I gave you some pills on your side. Everything. So what else you can, you know? Holy crap.
So, umalis na ako guys. Tinapon ko lahat ng basura niya para walang masabi ang opisina. So, before I left, I threw the garbage out. Sa pagkaganon, mga tawag dito, mga maarte na pasyente. Pagkaganon, gawin nyo lang yung gawin yun, dapat yung gawin. So, kung ano lang nakalagay dyan sa care plan niya, yun lang, that's it. Kaya pala ayaw niya akong patawagin sa office namin. Don't call your office. Ayun pala. Nabasa ko nga talaga dun sa care plan niya, wag nang i-transfer pag replacement ang gagawa. So, kailangan siyang nasa bed. So, ano lang, personal care lang. Tapos, breakfast, medication, and that's it. Holy crap. So, trinay ko naman talaga na i-transfer siya. Sabi ko, let's see how it goes. I-try ko kako na ilipat kita dyan. Nung makita ko na, oh, nako, delikado to. Risky on dumudulas yung puwet niya. Di ko nalilipat. Ibinalik ko siya sa bed. Inusog ko yung puwet niya sa bed. Why are you doing that? No, I said I can't. You're going to fall. And then if you're gonna fall on the floor, and that's a big trouble, I'm gonna call 911. Don't put me back on bed, sabi niya. No, I have to, sabi kong ganun. Silly Billy. Hindi ko lang talaga napansin kaninang umaga. Sabi ko, hindi ko nabasa yung niya, yung profile niya masyado. Di sabi ko, hindi naman siguro, sabi sa isip ko, hindi naman siguro to mahirap masyado. What the heck, pagdating kong ganun. Holy crap, ang baho pa ng bahay niya. May mga tae ng pusa. Sabi ko, hindi mo na nga maalagaan yung sarili mo, nag-alaga ko ng pusa. Can you feed my cat? Okay. Para wala masabi, pinakain ko rin yung mga pusa niya. Nilagyan ko pagkain sa plato, sa floor. Okay, that's what I can do. No worries, I have to give them food. And then, yun, pinakain ko yung pusa niya para wala siyang masabi. So, yun lang talagang transfer na ang super, binigyan niya ng issue. Sabi ko, no, I cannot. Ayaw kong mababali ang ang balakang ko sa'yo. So, yun guys, ang aking ganap sa araw na to. Interesting na pasyente. Nagdi-demand na i-transfer ko daw siya. Which is, I cannot do it. At saka sa care plan niya, may instruction na hindi ilipat. So, kaya pala ayaw niya akong patawagin sa opisina. Loko. Ay. So, medyo mainit ngayon guys. Sus, grabe. Humid. Nagbaon ako ng... Ay. Anong oras na? 12:15. May pang-alauna ako. Kainan ko muna kasi hindi ako dun makakakain. Paspas ang trabaho pagdating ko sa kanya. So, nandito na tayo guys sa susunod na pasyente ko. Mag-sign in muna tayo, baka makalimutan natin. Yan. Kadami today.
11 patients for today, guys. Saturday. Supposed to be maximum is 8 only, but I have 11. Oh my gosh. Hi guys. Welcome back. Eto, tapos na rin ako. Pauwi na. Time check is 5:57, so almost 6 o'clock in the evening dito sa Toronto. Katapos ko lang, sobrang napagod ako. So dito ako parating dumadaan pagpapauwi na. Woodbine area, tapos Victoria Park, the Birchmount, I mean to Finch. Ang layo ng ano ko, ng work area ko. Supposed to be, pwede naman ako mamili ng malapit lang sa bahay na mga clients. Pwede ako mamili magtrabaho na malapit sa bahay. Kaya lang, dito kasi ako nag-umpisa nung bago akong pasok sa company na to. Hindi ko na maiwan-iwan yung mga naumpisahan ko na. Ay, ang babait pa naman nila. Sabi ko, mag-uumpisa na naman ako sa number 1. Mag-a-adjust ng mga panibagong patient. Sabi ko, wag na lang, dito na lang ako. Saka adventure na din. Diba? Alam ko na yung mga ruta dito, paikot-ikot. Nakakarating akong Danlands, Coxwell, Queen East, Lakeshore Boulevard, tapos Cosburn. Oh my gosh, ikot-ikot ko na yan, guys. So medyo tawag dito, gamay na gamay ko na yung lugar na to. Doon sa malapit sa bahay ako nakatira, pwede naman ako mamili ko doon, kaya lang ayoko na mag-umpisa sa number 1 na naman. Mag-a-adjust ka naman, tapos di mo alam yung uumpisahan mo na naman na mga pasyente, kung ano-anong mga karamdaman. At least ito, alam ko na yung mga ano nila, history ng mga sakit-sakit. Saka mostly yung mga pasyente dito sa Madam Queen, mga mayayaman. Minsan ano lang, nagpapakapihin mo lang sila, tapos ayusin mo lang yung bed, tapos na. Kasi mostly may mga katulong sila, kasi may mga private caregivers. Minsan nga kamukha kanina, may private caregiver siya. Pilipino yung caregiver. Tapos na wala ka naman nang gagawin. Umuwi ka na. Nakita ko yung asawa. Nag-hi hello na lang ako. Oh, sabi ng helper mo wala naman daw gagawin na. Yeah, don't need to come in here anyhow, sabi niya. Everything is done. Tapos na siya mag-dinner. Ang babait nila. Yung banda dyan sa Queen nakatira, Woodbine, malapit sa beaches. Ay, mga mayayaman na nandyan. Mga rich people. Queen ba naman ang lugar? Queen. Queen Elizabeth. So yan guys, pauwi na naman tayo at tapos na naman ang buong maghapon. At ito, bukas na naman ulit babalik ako dito. Ang start ko bukas is 9 o'clock, so medyo makatulog-tulog ng mahaba-haba. So ganito ang buhay dito guys sa Canada. Laging busy, laging kilos, laka dito, laka doon, non-stop, araw-araw yan. Buhay nga naman dito sa abroad. Kasi nga naman, hindi ka pwede nakahilata lang, kasi paano yung mga babayaran sa mga babayaran mong bills, renta sa apartment. Hindi ka pwedeng
upo-upo lang. Ano, tawag dito? Ang dami mong bills na naghihintay every month. Kailangan mo talagang lumakad, magtrabaho. Hindi katulad sa Pilipinas na may sarili kang bahay, pwede kang maghiga-higa, magtrabaho ka, hindi. Oh, may pulis. Gigilid tayo. Sana ba lumiko? Ayan. May pulis sa ilalim ng tulay. Buhay sa Pinas, kumpara dito, sa Pilipinas, pwede kang magpasyal-pasyal, humiga-higa, kasi may sarili kang bahay na hindi mo binabayaran ng buwan-buwan. Dito may binabayaran kang apartment, buwan-buwan, mortgage. So, kailangan mo magtrabaho. Saka ang isang trabaho kulang na pambayad sa mga bills. Kailangan mo magdalawang trabaho. Sa mukha ko, may dalawa akong trabaho. Sa Tuesday to Friday is different. Private ko yun. Sa pag-weekend, ito, pangalawang trabaho ko. So, walang ano dito guys, walang pahinga sa Canada. Pero, pag dito ka naman kasi nakatira, lahat ng mga pangarap mo matutupad. Ayun naman ang kagandahan dito guys. Lahat ng mga hindi mo nabibili sa Pinas, nabibili mo dito lahat. Yun ang pagkakaiba. Kasi hindi ka nawawala ng trabaho. Ikaw talaga ang hahabulin ng trabaho. Kaya kahit naggumastos ka man din ng malaki, araw-araw magastos ka, okay lang kasi may trabaho ka na permanent. So yun guys, ang kwento ko. Relate ko dito sa kung sino nakaka-relate dyan na nakatira dito. Tama diba yung sinasabi ko? Uuwi na ba ako? Kasi may pinapabili yung amo kong nauubusan na kasi, tumaba kasi yung amo kong babae. Ang size niya is yung pants din na mga magkasya. Sabi, pwede mo ba akong idaan sa Winners or Marshalls ng mga pants? Sige ka, kapag may time ako sa weekend, dadaan ako. Kaya kung dumaan ako sa Winners ngayon. Malapit lang kasi naman dito ang Winners o kaya Marshalls. Hindi na magkasya yung mga pants niya. Ang kasya niya, ang size niya na ngayon, 2X or 3X. Grabe guys, lumaki, lumobo yung aking amo na babae. Yun yung inaalagaan ko.